can put So for today's video, another lipat serye na naman tayo. Ayan nga't nandito na tayo sa Oklahoma after few days of traveling from California. Tayo na talaga ang nakalibot na ng almost half the US sa palipat-lipat namin. Magstay pala kami dito sa bahay ng kapatid ni Austin for few days para maglipat ng gamit at the same time is para makapagpahinga na din kami. Makapag-bonding na din sa family namin dito at the same time para na din sa aming mga dogs na super na-miss na namin. Medyo tinanghali na nga din kami ng gising dito kaya ayan, nag-grab na lang kami ng pagkain dito sa Slim Chickens bago kami magpunta dito sa storage. So yun pala, magre-rent kami ng storage unit dito sa Oklahoma para mailipat namin yung mga gamit namin sa bahay ng kapatid ni Austin papunta dito sa storage unit na irerenta namin. At dahil nga medyo may kamahalan yung storage unit na inavail namin, ayan, meron silang pa free coffee at saka pen sa amin. Pampalubag loob kumbaga. At yan nga, ini-input na ni Austin yung PIN number para mag-open na itong gate. Ayan oh, social yarn. Actually, first time kong makapunta sa ganito, sa storage. Ano bang tawag sa ganito? Storage place? Basta yun, first time ko makapunta sa ganito kaya medyo excited din ako dahil hindi ko alam kung ano bang hitsura ng ganito. At super okay din pala siya guys. Ayan yung loob ng inavail namin, parang 20 by 10 ata or 25 by 10. Hindi ko matandaan kung anong sukat niya but ayan, ganito siya. At feeling naman namin magkakasya lahat ng gamit na ilalagay namin dito. Well, hopefully. But first, ito munang mga nasa likod ng truck, yung balak naming ilagay dito. Dahil ayan, medyo may kadamihan din siya bago namin hakutin yung iba pang gamit namin na nandoon sa bahay sa kapatid ni Austin. Ayan, struggle is real na naman tayo guys. Engine hoist ata yung tawag dito kaya medyo mabigat din talaga siya. And then after nga naming maglapag ng mga gamit namin sa storage unit is ayan, on the way na uli kami dun sa bahay ng kapatid ni Austin which is sa countryside siya. Dalawa pala yung bahay ng kapatid dito ni Austin sa Oklahoma. Yung isa naman is nasa sa city. The next day is ayan, on the way naman kami dun sa isang bahay ng kapatid ni Austin sa city dahil ando doon mostly yung mga gamit namin na ilalagay namin sa storage unit. So yan, nag-stop by pala kami dito sa gas station ng Cutie and then mag-a-avail uli kami ng U-Haul which is yung maliit lang muna yung gagamitin namin para hindi siya mahirap i-maneuver kumbaga pag nandoon na kami sa storage unit namin. So, ayan, wini-wait ko lang si Austin dahil nagpunta siya dun sa pinaka-office ng pinag-a-availan niya ng U-Haul. And then, after that, sabi niya sa akin is, ida-drive na niya yung U-Haul. So, that means, kailangan kong i-drive itong sasakyan namin. At susundan ko siya. First time ko actually mag-drive dito sa Oklahoma, kaya medyo kabado ang lola niya, girl. So, ayan nga, sabi ko din kay Austin na medyo bagalan niya lang para makahabol din ako. Ito din pala guys, yung neighborhood
neighborhood ng kapatid ni Austin. Actually, gustong-gusto din namin tong place na to dahil parang ang tahimik, tapos ang linis din ng kapaligiran. Tapos alam nyo ba, yung bahay ng kapatid ni Austin dito is non-HOA. Sabi nung kapatid niya is parang may strip lang daw ng street na hindi HOA, tapos the rest is HOA na siya. Mas prefer din kasi namin ni Austin yung non-HOA, at alam naman natin yung iba naman is mas prefer yung may HOA, which is ayun, kumbaga kanya-kanya lang ding preference. Mahilig din kasi si Austin mag-build ng kung ano nung projects, kaya ayun, mas prefer namin yung non-HOA para kumbaga wala siyang restriction sa kung ano mang project ang gusto niyang i-build. So ito pala guys, yung mga gamit namin dito. Ayan, ipakita ko din pala sa inyo guys itong mga bahay ng kapitbahay ng kapatid ni Austin, which is si Bill. So ayan, sabi din namin kay Bill na if ever na ibebenta niya tong bahay na to, is sabihan kami. Just in case na lilipat kami ng Oklahoma, maganda tong place na to dahil malapit din siya sa mga shopping centers like Walmart, Lowe's, yung mga pang necessity talaga na kailangan natin. And then, ayan, as you can see, yung mga yard nila is talagang malinis din kahit non-HOA siya. Talagang well-maintained din. Yan, start na naman tayo ng paghahakot at paglilipat ng gamit, guys. Alam nyo ba, guys, same month last year is nag-road trip lang kami dito sa Oklahoma para nga ma-meet ko din yung mom ni Austin. So, from California, nag-drive si Austin papuntang Nevada. Punta kami ng Utah, Wyoming, Colorado, Kansas, and then Oklahoma, and then after Oklahoma, nagpunta kami ng Texas para i-meet naman yung mga friends niya doon at saka yung isa pa niyang kapatid. And then from there, yung pabalik naman namin is yung papuntang New Mexico, Arizona, and then dumaan din kami sa Vegas para naman i-meet yung friend ko doon. And then after that, ayun, balik kami ng bahay. And then who would have thought na a year later nun is, ayan, naglilipat na kami ng gamit. Hindi talaga namin na-expect. Ang lilipatan pa namin is, ayun nga, North Carolina. Wala siya sa plano namin. Actually, sabi namin ni Austin, if ever nalilipat kami ng state is, most probably pupunta kami ng Oklahoma dahil nandoon nga yung mga family niya. So, yun, hindi na naman natuloy at sa iba na naman tayo dinala. Kami na talaga ang no permanent address, ang palaboy-laboy sa Amerika. I would say though that living California was really a huge sacrifice for us. Although we love our life there, we love our home, we love our friends, we love our town, tapos ayun nga, we love them tacos. Sorry guys, kailangan ko talagang isingit yun dahil super miss ko na yung mga tacos dyan. Tapos yung torta. Sa California, iba din talaga yung lasa dyan. Parang mas authentic siya, kumbaga, lalo na dun sa mga taco truck. Back sa pagiging serious guys, since kami ni Austin, we have big dreams and I guess those big dreams require sacrifices. Which led us to the situation we are right now. Lahat naman siguro tayo may mga ambisyon sa buhay, kumbaga big dreams. But oftentimes, we try to hold back dahil hindi tayo readyng i-sacrifice yung mga bagay na meron tayo ngayon dahil we feel comfortable siguro and we are so afraid to step out of our comfort zone. And that's completely fine kung yun yung choice nyo. Kumbaga, your life, your choice. But para sa aming dalawa ni Austin, we felt like we have to make this sacrifice because financially then, this makes the most sense to us. Siguro nga, if meron kaming choice na magstay doon, if wala kaming house payment or wala kaming mortgage, we would stay there for a very long time since, ayun nga, we really love our place there. But unfortunately, those are the cards that are not handed to us. So, ayun, ganun naman talaga ang buhay. You can't really have everything you want. Or if you want something, you have to sacrifice. So, here we are, letting go of our comfortable life to live a better life. O siya, back to reality tayo. Ayan nga si Austin at nag-start na siyang mag-strap ng aming mga gamit para pag nagda-drive siya is hindi gumagalaw yung mga gamit at para na din maprotektahan yung mga gamit na medyo fragile para hindi siya masira dahil naka-survive naman most of our furniture from California papunta sa Oklahoma at hindi naman namin hahayaan na dito pa siya masisira na from Oklahoma to Oklahoma lang. Which is I think 10 minutes away lang ata dito sa bahay ng kapatid ni Austin. And so far, yan nga pala yung mga na-load na namin at meron pa uli kaming sunod na ilo-load pa dito.
At iwe-wait muna namin yung kapatid ni Austin dahil tutulungan niya daw kami. At medyo may mga kabigatan nga din yung mga nahuling gamit. And finally, on the way na uli tayo sa ating storage. Right after palang mag-pull over namin dito sa storage unit namin is merong nagtawag kay Austin, which is yung new boss niya. So, ang nangyari is ako at saka si Bill, yung kapatid ni Austin, yung naghakot ng mga gamit. Which is hindi naman masama dahil inuna nga namin ni Austin ikarga yung mga light stuff lang. Pagkatapos ni Austin makipag-usap sa new boss niya, tapos na din kami nung kapatid niyang maghakot ng gamit dito sa storage unit. So, yan pala yung kapatid niya. At ayan, pangalawang hakot na pala namin to. Tapos, this time naman, more on, ayun, mga heavy stuff naman kami dito. Dahil yung mga TV console namin, yung mga beds, tapos yung drawers na nga din. Tapos, meron din kami mga gym equipment na ilalagay dun sa storage. So, super laking bagay din talaga. Laking tulong nitong nandito yung kapatid ni Austin. Dahil usually din kasi, nasa malayo yun. Sa ibang lugar din siya nagtatrabaho sa iba-ibang state dahil parehas sila ng line of work ni Austin. So, ayan guys, medyo happy na tayo dito dahil most of the time, hindi din talaga ako pinapatulong nitong dalawa dahil medyo mabigat na nga siya at baka masira ko pa yung gamit. So, ayan, taga-film na lang nila akong dalawa. And after ilang hours ng paghahakot at paglilipat ng gamit, finally tapos na kami. So, dahil napagod at gutom na nga din kami, niyaya namin yung kapatid ni Austin na kumain kami sa labas. At nirecommend niya itong flame broiler, which is parang Korean restaurant din ata siya. Then after dinner, ayan nga, at on the way na uli kami sa countryside ng Oklahoma, which is nandoon yung mom niya at saka yung mga dogs namin. So magstay uli kami doon for one night and then after that is aalis na din kami. After ilang days nga ng stay namin dito sa Oklahoma, sadly kailangan na naming umalis dahil merong training na a-attendan si Austin para sa kanyang new work. As you can see din, ito pala yung mga playmates ng aming dogs dito. So dalawa dito is sa mom ni Austin at dalawa naman dito is kapatid ni Austin. Magkatabing bahay lang din kasi sila kaya ayan, sama-sama din yung mga dogs din talaga. Lalo na pag nasa sa backyard. Doon sila naglalaro. At ayan, dumaan din pala kami dito sa Burger Barn bago kami magpunta ng Texas. Hindi ko sure if part na ba to ng Texas or Oklahoma, but sabi kasi ni Austin, nung kabataan daw nila, pag nagvi-visit sila sa property nila sa Oklahoma, lagi silang dumadaan dito. So, sabi niya, it brings back childhood memories, kumbaga. Super sarap ng fries nila dito, guys. And finally, touchdown, Texas na ulit tayo. Pinasyal din pala ako, guys, ni Austin dito sa Kilgore, Texas. So, dito pala siya sa Kilgore College, nag-college, guys. Basically, pinakita niya sa akin yung building nila dati, tapos kung saan sila mga nagsa-survey. Oh, they have engineering. So we could have been schoolmates. Yeah, it's an engineering and science building. I think school is We're only like an hour and a half or 2 hours away from Dallas. Oh, we are? Yeah. And finally, we're here again sa hotel naman. So, dito pala kami magstay for a few days again dahil nga sa training ni Austin. So, mabuti na lang din talaga at meron kaming mga Hilton points. So, yun pala yung mga ginagamit namin pag nagstay kami sa hotel as much as possible. Pag meron kaming mga naipon na points is, yun yung ginagamit namin dahil medyo malaking tulong din talaga siya. Dahil parang more than $100 din ata per night pag dito sa mga ganitong Hilton hotel. At ayan, tour ko din pala kayo kung ano bang itsura ng hotel dito. So yan, malinis siya guys. And usually naman ata malinis basta mga Hilton or Hampton Inn. So yan, nasa first floor din pala kami dito guys. Kaya gustong gusto ni Austin dahil alam niyo na,
tinatamad kami mag-elevator. Wala din pala masyadong tao dito guys nung nag-check-in kami. Siguro dahil na din Wednesday pa lang that time. But ito pala yung aming room dito guys. So papakita ko sa inyo kung ano bang itsura niya. So, yan. Usually, ganyan lang naman siya. Ayan, may malaking mirror dyan. Ayan, oh. Outfit check yarn. Na hindi na nagpalit ng mga damit-damit. So, ayan pala, meron siyang bed, may couch. Tapos, ayan, meron din siyang microwave. May TV. Tapos, ito yung AC. Tapos, ito pala guys, malapit kami sa pool. O, diba? Hindi naman niya magagamit. Hindi naman din marunong maglangoy. Kaya, ayan. Yan, meron din palang maliit na fridge, tapos yan, may TV din. Tapos ito naman yung kanilang bathroom. So, medyo malawak din yung bathroom nila, guys. Yan, may shower din, and then, ayan. At dahil nagutom na nga uli din kami, ayan, dito na pala kami nag-dinner sa Denny's. So, alam nyo ba, first time ko dito makakain, guys. For almost 2 years na ako dito sa US. Ngayon pa lang ako nakaapak ng Denny's. At ayan, medyo mataas ang expectation ko dito dahil parang base sa menu, para siyang pancake house kung sa atin sa Pinas. At mukhang masarap naman yung mga nasa sa menu. So, hindi ko na din matandaan kung ano bang in-order ko dito. But, sad to say, na-disappoint ako. Parang, hindi ako nasarapan. Siguro dahil na nga din dun sa in-order ko. Medyo boring lang siya. At, hindi din masyado masarap. Yung pinakalasa din talaga. At, ewan ko kung ganito ba talaga dito or hindi lang ako sanay sa ganito. But, comment down below nga kayo dito guys kung ano yung favorite nyong orderin sa Denny's. At, bibigyan ko siya ng second chance. Sabi ko kasi kay Austin, siguro ito na yung first at siguro last na din dahil hindi ko nga siya bet yung mga pagkain dito. But siguro nasaktuhan lang namin na hindi masarap. At ayan, nung pauwi nga kami, meron pang nahuli ng pulis. Hindi namin alam kung ano bang reason. At yan, back to hotel na uli tayo. Medyo na happy ako dito dahil may palm tree sila kahit medyo papatay na. Naalala ko lang yung California na super dami nating palm trees doon. But, ayan, dito kami nagpa-park sa medyo malapit lang. The next day, ito pala yung breakfast namin, guys, na super yummer, super sarap, guys, nung egg nila dito. Tapos, kumuha din ako nung nasa gitna at saka nung toast. So, ito pala yung mga nandito, guys, sa hotel. So, meron silang pa-waffle dito, pwede kang maggawa. And then, meron din sila dito mga pa-muffin. Tapos, kung gusto mo ng toast, yung mga tinatinapay, ayan, meron sila dito. Meron din silang cereals. And then, yan, meron din silang mga raisins, pecans, and then, meron din silang lemon water for drink. So, yan yung kinuha ko at yan naman yung kay Austin. So, today pala yung training ni Austin. Yung first day ng training ni Austin. So, right after ng breakfast namin is, umalis na din kagad siya. Din kasi yung call time nila para sa kanilang training. Got me. What a burger. The good stuff. The good stuff. And what's this? Sprite. 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 Yeah. I should be done in like 2 hours. Oh, okay. So it'll be done by 3. They close at 3. So okay. After that, we need to go get oil change. Okay. I was hesitating. Yeah. Bye. Love ya. Love you. So, ito palang setup namin. Documents, laptops, my shoes. Let's get the drink. Water burger. And right after ng training ni Austin is nandito naman kami for oil change. So si Austin na talaga ang taong walang pahinga. Pagkatapos nga din pala namin magpo-oil change is nagpunta naman kami dito sa store para magtingin ng safety shoes ni Austin para sa kanyang new work. So yan, medyo hindi pa namin alam dito kung alin ba yung pipiliin niya dahil
gusto sana namin yung Haircut. comfortable. Let's see. Let's see it. Haircut. Oh, that looks nice. Yeah, she actually did a really good job, I think. Yeah. The back, let me see. Ooh, clean. Looks good. I think so. And after ng mga agendas namin for today's video, ayan, nandito naman kami sa Olive Garden. So, kami na talaga ang palaging kumakain sa labas. Ngayon ko lang na-realize, guys, na grabe pala yung ginawa namin before. Hindi din kasi kami masyado kumakain sa labas unless merong special occasion. At first time ko din pala, guys, kumain dito sa Olive Garden. So, yung pinili namin kainan dahil medyo na-miss ko na nga ding magpasta. Usually kasi, gumagawa lang ako sa bahay ng Alfredo. But this time, dahil nga hindi makapagluto, sabi ko kay Austin, kumain tayo sa somewhere na merong pasta. Tapos sabi nga niya, try daw namin tong Olive Garden. So, yan yung in-order ko, carbonara or yung Alfredo nila. At yung kay Austin naman yung may shrimp. Then, right after dinner is, ayan, nagpunta kami sa apartment kung saan siya dati tumira kasama yung kapatid niya nung college pa sila. So, sabi ko kay Austin, ang social mo naman, dito ka pala tumira dati nung college ka. Sabi niya, normal lang daw itong mga apartments na to before. So, ayan siya. Maganda naman din at medyo maayos. Sabi niya, hindi daw niya gusto yung natirahan nila dito. Kaya lumipat din sila at nag-rent sila talaga ng parang pinakabahay before. And after nga naming mag-drive around dun sa dating apartment ni na Austin, dito na naman tayo sa aming hotel. So, I think that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. See you on our next one. Bye-bye!